sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit, at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Danichi V. Ibigin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, pagtutugin ng higara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y dahain. Habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan na Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong sina San Andres Dunglac at kasamahang martir ay aming ginugunita upang kaming mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang simula ng aklat ni Propeta Daniel. Nang ikatlong taon na pamamahala ni Haring Joaquim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joaquim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyusan sa Babylonia at inilagay sa silid ng taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspinas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito, sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya pinakausap niya kay Aspinas na huwag silang pakainin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya'y makalugdan at mabigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa bilang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y pupugunutan niya pagkat siya'y mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukan ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisi ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip.
Pagkaraan ng 3 taon, itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila ang lahat ng kabataang pinili ni Aspinas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Iisa lamang silang kinausap ng hari. Ngunit nakita niyang nakakahigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na di hamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at engkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Tayo pong lahat. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat-dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Nararapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaluklok sa maringal mong trono. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat-dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Tugon. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Tumayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah. Lagi tayong magkano sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan
ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humiliya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kwento ng isang babaeng balo ang naging paksa ng aral ni Jesus sa ebanghelyong ating narinig sa araw na ito. Kwento ng babaeng balo. Noong panahong iyon, ang mga lalaki lang ang nakakapagtrabaho para sa pamilya. Lalaki. Ibig sabihin, ang babae, ang asawang babae, ang nanay, ang naiiwan sa tahanan para gumawa ng gawaing bahay. Oh. Ngayon ba ganun pa rin? Hindi na, baliktad na ngayon, 'Di ba? Babae na kadalasan ang nagtatrabaho at ang lalaki nasan? Ayun, nasa inuman. Ayun. Wala nang trabaho, nag-iinom pa, no? Ganyan po sa amin dito, no? Baka sa iba hindi, pasintabi, no? Sa amin kilalang ganyan, no? Pero noon ganon, no? Lalaki magtatrabaho, babae sa bahay. Kaya nga, kapag namatay na ang lalaking asawa o ang ama, paano na? Nawawalan na ng kabuhayan ang ina o ang babaeng asawa. Maliban na lang kung may anak pang lalaki na pwedeng magtrabaho para sa pamilya. Ito ang sitwasyon ng balo. Ito yung kanyang sitwasyon sa kwento. Anong ibig sabihin? Wala na siyang kabuhayan. Bakit? Ayan. Patay na yung asawa Balo nga 'di ba? Naintindihan mo ba 'yon? Tataka ka ba kung ba't wala kang kabuhayan? Hello. Pinaliwanag ko na, 'di ba? Uulitin ko na naman. Yan, Wala na kasing magtatrabaho para sa kanya. Ngunit sa kabila ng 'yon, sa kabila ng kanyang kalagayan, nakita ni Jesus na nagbigay siya ng 2 kusing. Kung ilalarawan ni Jesus, ito ang kanyang buong kabuhayan. Alam ni Jesus at nakita ni Jesus na buo ang binigay ng balo. Samantalang yung mga mayayaman sa templo, nagbibigay ng malaking halaga. At dahil dito, sinabi ni Jesus, ang babaeng iyon, ang balong iyon, ang naghulog ng higit sa lahat. Imagine mo, wala ka ng kabuhayan, wala na ang bumubuhay sa iyo, wala ka ng katuwang sa buhay, pero yung kakaunting meron ka, ibinigay mo pa. At hindi mo lang binigay ang kalahati. Anong binigay? Buo. Lahat. Walang itinira. Kaya nga, hindi maiwasan ni Jesus na ikumpara ang mga mayayaman na naglagay ng malalaking halaga. Sabi ni Jesus, bahagi lang ang binigay nila. Hindi nila kailangan. Ngunit ang balo, ibinigay ang buo niyang ikabubuhay. Tingnan mo yung mga mayayaman, nakakapagbigay ng malaki, pero ang totoo, hindi naman nila kailangan yun. Ibig sabihin, marami pang natira. Makapagbigay ka man ng 1,000, meron ka pang 2,000,000. Ano ba yung 1,000 sa iyo? Tama? Hello? Ngiti-ngiti ka na naman yan. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ko . Di ba?
Dalawang bagay ang pwede nating matutunan sa balo. Una, ang pagiging mapagbigay. Sabihin nyo nga po, generous. Generosity is not how much you give, but how much is left for you. Kadalasan, tingin natin sa taong generous, yung malaki magbigay. Tama? Wow! Nagbigay ng 10,000. Wow! Nagbigay ng 5,000. Oo naman. Salamat. Malaki. Pero, ang tunay na generous, hindi nakikita kung gaano kalaki ang naibigay, kundi gaano kalaki ang natira. Ilan ang natira? Nagbigay ka ng 10,000, ang natira sa'yo, 10 milyon. Kesa nagbigay ka ng 2 kusing at ang natira sa'yo, 1 kusing. Sinong mas generous? Nakikita ang generosity sa kung ano ang natira. Maaring ang mga mayayaman, malaki ang nabigay. Pero sabi ni Jesus, bahagi lang yon ng hindi nila kailangan. Samantalang yung balo, buo niyang kabuhayan. Pangalawang matututunan natin sa balo ay ang tiwala o trust in God. Sabihin nyo nga po, trust. It is giving everything you have without thinking that anything will be left of you. Ito yung pagbibigay mo ng lahat nang hindi mo iniisip kung ano ang matitira sa iyo. Kaya nga ang taong may tiwala sa Diyos, hindi nagdadalawang isip, hindi nag-hold back, kayang ibigay ang lahat. Ganyan ang may tiwala sa Diyos. Yung sasabihin, bahala na ang Diyos. Kaya nga 'di ba, pag kinakamusta mo ang tao, ang sarap makinig o ang sarap mapakinggan yung laging sinasabi, sa awa ng Diyos, nakakaraos. 'Di ba? Ibig sabihin, tiwala. Ibig sabihin, kumpiyansa sa Diyos. Nakakaraos dahil sa Diyos. Hindi ko ma-imagine ang buhay kung ang lahat ng tao ay generous at may tiwala sa Diyos. Siguro kung lahat generous, walang mahirap, wala ring mayaman. Yung pagiging generous, wala sa yaman yan, kahit mahirap, pwedeng maging generous. No? Kasi minsan, iniisip ng mahirap, sila lang ang tatanggap. Hindi. Hindi. Bawat isa, kayang magbigay. Bawat isa mayroong maibibigay. Kung ang lahat generous at may tiwala sa Diyos, siguro lahat ay pantay-pantay. Lahat pantay-pantay. Alam niyo po, isang beses nagmisa ako sa parola. Yan yung chapel head ng parola. Sa parola, sanay na ako sa amoy doon. No? Nasanay na ako Nasanay na ako sa amoy doon. Nakapunta na ba kayo sa parola? Alam nyo ba yung amoy doon? Alam nyo, di ba? Kahit nakapiring kayo, masasabi nyo, nasa parola na ako. No? Kasi pag alam mo yung amoy, no? Ito kasing ilong ko na to, masyado din. No? Masyado matalas ang pang-amoy ko. Isang beses, nagmisa ako at bago ako nagsimula ng misa, meron akong naaamoy. Hindi ko mapaliwanag. Sanay na nga ako sa amoy doon pero merong kakaibang amoy. No? Hindi napigilan ng bibig ko. Sabi, ano yung amoy na naaamoy ko? Bago ako magsimula ng misa, nagtaas ng kamay yung isang babae. Sabi niya, Father, sorry, baka ako yung naaamoy mo. Sabi niyang ganon. Kasi amoy bawang ako. Alala mo yun? Sabi niya, amoy bawang ako. Sabi ko naman, bakit ka naman nag-amoy bawang? Sabi niya, nagbalat daw siya ng bawang buong araw. Simula kahapon hanggang nung araw na yon, no? Isang sakong bawang ang binalatan daw niya. Piruin mo yon.
Hindi ka ba mag-amoy bawang nun, di ba? No? Yun daw kanyang ginagawang kabuhayan. Magbalat ng bawang. Sabi ko, magkano po isang sakong bawang? Sabi niya, 100. Tinanong ko, nakailang sako ka? 1. O, edi nagmisa na ako. No, nagmisa na ako. Tinahikom ko na yung bibig ko. Talaga tong bibig ko si minsan talaga. Sana di na ako nagtanong, di ba? Nahiya tuloy ako. Kasi na on the spot pa siya. Siya yata yung naamoy ko. Hindi ko naman alam kung ano bang amoy yun. Halo-halo eh. Oh. So nung nagmisa na at dumating na yung offertory, napansin ko, naghulog pa siya sa buslo. Ay, nakurot yung puso ko. No, aaminin ko, nakurot talaga yung puso ko na sa 100 piso na kinita ng babae na maghapon, isang araw nagbalat, nakuha pang magbigay. Hindi ko alam kung anong natira sa kanya. Hindi ko naman alam. Pero isa lang ang alam ko, kita ng Diyos ang taong nagbibigay. Kita ng Diyos. At alam ng Diyos kung ano ang ibinigay at ano ang natira. Kaya nga, simula noon, sabi ko sa sarili ko, ibabalik natin sa community na yon lahat ng mga natatanggap ng simbahan. Kaya nga, linggo-linggo, meron tayong pakain doon, no? Yung mga bata. Dahil sa mga taong marunong magbigay. Maring isa lang siya. Maring yung iba, hindi ganon. Maring yung iba, mas malaki pa nga, tumaya sa sugal. Tumaya sa pag may mga patay na sugalan. Maaring iba ganon. Pero dahil sa isang nanay na iyon, no, nahabag ako at nais kong ibalik sa komunidad kung ano man ang kanilang ibinibigay. Mga kapatid, yan ang halimbawa ng isang tunay na mapagbigay. Kayang ibigay ang lahat kahit walang matira sa sarili. Hindi sa laki ng naibigay nakikita ang tunay na pagbibigay, kundi sa halaga ng natira. Dahil ang pagbibigay kahit kailan hindi marunong magkwenta. Pero may malaking pag-asa sa Diyos at tiwala. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagpakumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyayang walang humpay. Sa bawat panalangin, atin pong sasambitin, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga solong magulang at mga ulila naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit naway maibahagi ang kanilang pagdurusa at pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami.
Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain ngayong ginugunitan namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Andres Dunglac at kasamang martir ay pangrangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Puspos ng walhati ang langit at lupa, Santa, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito,
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinibot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Andres Dunglac at kasamahang martir at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tumayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kami pinatatag
ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nais kong kunin po ang pagkakataong ito para pasalamatan po lahat ng mga nagbibigay sa ating parokya. Kakatapos lang ng ating planning at nung tayo'y nag-planning, meron pong mabuting mag-asawa na kumupkup sa amin, no? Nagbigay sa amin ng kanilang yung kanilang bahay pinahiram sa amin, no? Yung rest house. Ganon din, pinakain kami ng 2 araw, birthday ni Kuya Benji, yung asawa. Kaya nagpapasalamat po ako at ako'y nagdarasal para sa kanya, no? Para sa kanya. At ganon din sa lahat ng mga nagbibigay sa ating parokya. Kaya naman araw-araw, lagi po kayong kasama sa aming panalangin bilang aming pasasalamat sa inyong ibinabahagi sa aming parokya. Ganon din ang mga leaders, ang mga servers natin, maraming salamat sa pagbibigay ng sarili. Panalangin para sa mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinagmumula ng buhay at tagapagbigay ng pag-asa sa muling pagkabuhay. Sa iyong harapan ay inaalala namin ngayon ang aming mga kapatid na yumao na tinawag mo upang makapiling ka sa walang hanggang tahanan. Pagkalooban mo sila ng kapatawaran sa kanilang mga nagawang kasalanan, dala ng kanilang mga kahinaan. Naway sa liwanag ng iyong mukha ay matagpuan nila ang ganap na kapayapaan at kagalakan. Pagliwanagin mo ang kanilang landas ng iyong walang hanggang liwanag at hayaang mamahinga sila sa iyong kapayapaan. Pagpalain mo rin kami mga naiwan sa daigdig na ito. Palakasin ang aming pananampalataya, puspusin ang pag-asa ang aming mga puso, at turuan kaming mamuhay ng may pag-ibig. Habang naghihintay na muling pagkikita sa iyong kaharian, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayong nagtitwala, nandiyan pagkalingat ka ba sa buhay mo?